Hi! Ako muli ang iyong Agaran Servicio Lady, Doktora Hilda Ong. At ngayon ang pag-usapan naman natin ay tungkol po sa level ng tubig po sa Angat Dam. Ito po ay hindi po magandang balita. Dahil po yung antas ng tubig ng Angat Dam, malapit na po sa critical level. Pag sinabi mo critical level, ito po ay nasa 160. Kaya ito po ay sigurado po makakaapekto sa supply ng tubig sa Metro Manila. So ito po ang nilalaman ng ating balita. Patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig para sa Metro Manila at karatig lugar. At ayon sa pinakahuling ulat pinakahuling datos mula po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na itala ang water elevation ng 162.40 meters. Ito po ay itong ulat na to ay base sa June 26 ng alas 8 ng umaga. June 28 a.m. Ang level ng Angat Dam nasa 162.40. Ibig sabihin, nasa 2.40 meters na lang ang pagitan nito na kumbaga nasa critical level na po tayo. Kumbaga ito ay sinasabi natin na malapit na po siya sa mapanganib na critical level na 160 meter. Kapag sumatsat pa ito, asahan na ang malawakang krisis sa distribution ng tubig. Dati nakaroon tayo ng krisis sa crudo, sa gasoline, sa diesel. Ngayon naman, nasa tubig naman ang pinag-usapan natin ngayon. Ang status ng Angat Dam ngayong araw based today is ginagawa ko tong vlog na to, today is June 26. Ang level ay 162.40 meters as of 6 a.m. this morning. Ang critical level ay 160 meters, kumbaga 2.40 meters na lang ang allowance natin. Ang minimum operating level, ang talagang tamang level ay nasa 180 meters. Kumbaga kulang pa tayo ng 17.6 meters kung ikukumpara natin sa normal height level water, dapat 212 meter. Nakailang taon na tayo na hindi tayo nagka-problema. Hindi siya bumababa sa 180. Pero this year, nasa 162.40 meters na po. Dahil sa seryosong pagkatuyo ng dam, pansamantala itinigil muna ang supply ng irigasyon para sa humigit kumulang na 25,000 hektarya ng mga palayan sa Bulacan at Pampanga. So hindi mo na magbibigay ng tubig dito para sa pang-irigasyon. Ginawa ito ng pamahalaan upang isalba at itira ang natitirang tubig para sa inumin ng mga tao sa Metro Manila. Kung kayo po nasa Metro Manila, ako ay nasa Metro Manila. So, delikado na to kapag kinapusay ng tubig at walang ulan sa area ng dito sa may area ng Bulacan, sa may Angat Dam. Matatandaan, noong 2019, nang huling sumatsat sa 160 meters critical level ng Angat Dam, di ba nakaranas ang malaking bahagi ng Kalakhan, Manila ng matinding rotational water interruption o schedule ng kawalan ng tubig. So may oras sa loob ng isang araw, may oras na walang tubig. Kaya next week, ang gagawin natin, meron ako isang araw, ang makakasama po natin ang Manila Water. And then, unahin natin si Manila Water kung pwede siya sa Lunes. And then, sa Martes naman, si Maynilat. So, para malaman natin ang sitwasyon, kung ang Manila Water at ang Maynilat, kung meron po silang reserba o mga malalaking tangke
na nakapag-imbak sila ng tubig para sa atin, sa mga consumer nila, kung kayo ay nasa area po ng sakop ng Manila Water o sakop po ng Maynila. Bakit critical ang Angat Dam? Yan ang tanong, di ba? Dito nanganganib ang mahigit 90% ng inuming tubig sa Metro Manila. Bukod dito, napapatakbo rin ito ng hydroelectric power para sa kuryente ng Luzon Grid at nagdidilig sa mga sakahan sa gitnang Luzon. Ngayon, ang inano natin, ang pag-asa natin dito dapat kailangan ng ulan dito sa Sierra Madre. Ayon sa mga eksperto, tuyot ang watershed area ng dam dahil sa kawalan ng ulan sa kamundugan. Bagamat may mga pag-ulan dulot ng habagat at mga nagdaan bagyo, hindi ito sapat. Kinakailangan ng tuloy-tuloy at malawakang buhos ng ulan mismo sa ibabaw ng Sierra Madre upang muling mapudo ang dam. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na anunsyo ng so far sa ngayon na wala pa tayong water interruption ang mga wala po sa water concessionaire. Ngunit patuloy ang babala ng mga ahensya ng pamahalaan sa publiko magtipid, mag-imbag ng tama, ayusin ang iyong mga sirang gripo at iwasan ang pag-aaksaya ng tubig habang hinihintay ang pag-ulan. So, talaga natin magtipid ng tubig. Kaya yan po mahirap po talaga kung kapag tayo ay nawalan ng tubig kasi siguro kaya pa natin ng tawag nito, kung mainit, pwede tayo nakasilong, pero pag walang tubig, ang hirap pag hindi tayo makaligo, di ba? At dahil ngayon, laging babala, dapat talaga matuto na po tayo, hindi lang sa panahon sa panahon ng bumababa ang water level sa Angat Dam. Dapat ito ay buong taon na dapat magtipid po tayo ng tubig dahil kasi kung di tayo magtitipid ng tubig, lalaki din ang binabayaran po ninyo sa either sa Maynila o sa Manila Water. Kaya alam mo kami, pag every time na kapag ka naliligo, dapat yung habang nagsasabon ka, dapat yun ang tawag dito, dapat yung gripo, sinasarado po ninyo, hindi yung continuous ang shower para makatipid. Yung iba naman talaga nakatayo sila sa batya Tapos yung tubig na naipon habang naliligo, yun ang ginagamit nilang pang flush. And then yung pag naguhugas po kayo ng kotse, dapat yun na lang, yung towel, yung wag na hose kasi talagang magastos talaga sa tubig. Sa ngayon talaga need talaga natin magtipid sa paggamit ng tubig. Kaya hindi po biro ngayon na kapag tuloy-tuloy ang pagbaba ng tubig hanggang sa matuyo na ang Angat Dam. So, dapat po talaga ang maipapayo ko po talaga sa lahat sa ngayon, i-check po ninyo kung meron po ba kayong mga tagas sa inyong mga gripo. Pangalawa, kasi hindi lang tayo sa nagtitipid sa tubig, pati na rin sa kuryente dapat, 'di ba? And then kapag naman na meron pong tayong tubig na nasabihin natin hindi mo naubos, naka-display lang diyan, gamitin na lang po ninyo panghugas. Gamitin na lang yung panghugas o kaya kung meron kayong mga halaman, yun na lang yung gamitin niyo sa pagdidilig. Pero sa totoo lang, hindi na po, iba na po ang sitwasyon ngayon na kinakailangan po talaga magtipid tayo ng tubig at i-pray sana natin na sana kumbaga kung umulan, dapat doon sa area po ng
Bulacan kung saan nandun ang Angat Dam. Pero wag naman yung sobrang lakas kasi baka magdulot naman ng baha. Pero kung doon sa area ng Bulacan, syempre nandun yung Angat Dam para pwede yung masalo ang yung tubig ulan. Kaya yun po, kaya abangan po ninyo sa Lunes at either Monday and Tuesday o basta next week. Isang araw makakasama natin ang Manila Water, alamin natin ang site ng Manila Water kung meron bang silang tubig na naka-ready in case na talagang wala ng tubig makukuha sa Angat Dam. And then, ganun din sa Maynila, kung meron din tayong tubig din, kung hindi paano ang gagawin na natin kung wala tayong mainom na malinis na tubig. Kaya yan po ang topic po natin today, na magtipid po tayo sa paggamit ng tubig, huwag makagsaya. Kaya yan ang tandaan na. Kaya muli po, ako si Dr. Hilda Ong.